Mga paraan kung paano muling ibabalik ng lalaki ang pagkabaliw niya sa iyo. Yes, mga kamamayan, no? So sa video natin ito ngayon, muli po nating ibabalik yung dating pagkahumaling, yung dating pagkabaliw sa inyo ng isang lalaki. Alam ko sa tingin nyo parang imposible itong mangyari, pero sa totoo lang, maaari po itong muling bumalik, okay, sa tulong lang ng mga hakbang at mga bagay na dapat nyo pong gawin ng ayos, ha? Dapat nyo pong gawin ng ayos. Hindi po pwedeng, ako hindi ko kaya yan, kamamay, hindi ko kaya yan, hindi ko kayang i-apply kasi sobrang mahal ko yung lalaki, hindi ko kaya to. Huwag po kayong magdahilan ng ganyan. Kaya po kasi hindi po, alam nyo, kaya po hindi totoong bumalik at lubos mabaliw sa inyong isang lalaki kasi tinatalo po kayo ng inyong mga puso eh. Tinatalo po kayo ng inyong mga damdamin, which is sa ganitong klase ng larangan pagdating sa pag-ibig, kailangan matibay ang puso mo. Kailangan kaya ng isip mo. Hindi puro puso eh. Hindi puro awa. Okay, hindi puro pagtitiis. Kailangan nyo rin pong paglabanan yung takot ninyo. Hindi po pwedeng sobrang mahal nyo palagi ang lalaki kung kaya't lagi kayong naaabuso, kung bakit lagi kayong naiiwan, kung bakit lagi kayong nasasaktan, dahil palagi kayong puso, puso, puso. Kaya mga kamamay, kung gusto nyo po na muling bumalik, manumbalik ang dating pagkabaliw at pagkahumaling ng isang lalaki, please, sundin nyo po itong mga bagay na sasabihin ko po sa inyo. Pero bago po natin to simulan mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling sa inyo. Wala naman po itong bayad. If ever na nagugustuhan nyo po or nakaka-relate, nakakatulong yung mga love advice na aking sinishare sa inyo, huwag nyo naman po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-comment na rin po sa ibaba. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay at paraan kung papaano muling babalik ang pagkabaliw sa iyo ng isang lalaki? So number 1, mag-no contact rule at hintayin mong siya ang tumawag. Yes, mga kamamay, if ever na talagang napapansin mo na ikaw na lang palagi yung habol ng habol, yung lalaki hindi na nga masyadong nagpaparamdam, tapos ikaw pa rin yung chat ng chat, tadtad ng message, tawag ng tawag, habol ng habol. Kapag ganyan mga kamamay, hindi mo ba nararamdaman? Lumalayo na nga sa yung isang lalaki eh. Pero sasabihin mo sa akin, eh kamamay, hindi naman ako toxic eh. Ayos naman ako, responsable naman ako eh. Masama bang habulin yung taong gusto ko? Oo, masama kung hindi ka pinapahalagahan. Masama. Hayaan mong siya ang makakita ng worth, ng halaga mo, ng value mo. Hindi yung ibinebenta mo yung sarili mong napakaayos sa isang lalaking wala namang kwenta. Kahit kailan mga kamamay, tatandaan nyo to, no? Kahit napakabait-bait mo pa, okay? Hindi yan makikita ng isang lalaking walang kwenta. Hindi yan makikita ng isang lalaking hindi ikaw ang kailangan. Diba? Kung alin yung wala siyang hinahanap. Eh. Tapos ikaw, yung nandyan, okay, maaasahan, hindi ko pansinin. Okay? Dahil nga masyado kayo nagpapakita ng validation sa lalaki. Nasana yung lalaki na palagi kayong nandyan. So kapag ganyan na po, na kayo na yung naghahabol, kayo na palagi yung, alam mo yun, nagpi-please sa kanya, bakit hindi mo subukan na mag-no contact rule muna? Okay, mag-no contact rule muna kayo at hayaan mong siya ang tumawag. Hayaan mong siya ang kumontak babalik muli sa inyo. Yung tipong magtataka na lang siya, mag-iisip, magtatanong, bakit hindi ka na naghahabol? Bakit hindi ka na nagbibigay ng oras sa kanya? Kaya mga kamamay, ugaliin nyo po na mag-no contact rule kung alam po ninyo na nawawala na ng oras, hindi na ganon kasabik, kabaliw ang isang lalaki, tapos alam niyo naman sa sarili niyo na hindi kayo toxic. So, subukan niyo po ang no contact rule at hayaan niyo siya ang tumawag. Basta, tiisin niyo po mga kamamay. Tiisin niyo po na hindi magparamdam hanggang siya na mismo ang tumawag. So, maliwanag tayo dito mga kamamay, ha? So, next. Ibalik mong muli ang standard mo noon. Yes, mga kamamay. Kaya po siguro kayo ay nadidisrespect o naaalis po yung pagtrato sa inyo ng maayos is hindi na po kayo kagaya ng dati. Kung dati may standard po kayo, may boundaries po kayo, ngayon parang nawawala na yon. Nasasanay na lang po kayo na yung lalaki kapag ka nagloloko, okay lang po sa inyo.
Pag nahuli nyo po na may kachat, okay lang po sa inyo. Ibig sabihin, yung standards nyo po na kapag merong something na ginagawang mali yung kasalanan noon is iniiwan po ninyo o handa kayong makipag-break at maghanap na lang ng iba, hindi nyo na po nagagawa ngayon, doon na po nagsisimula yung hindi pagkabaliw sa inyo ng isang lalaki. Ibig sabihin, wala na po yung takot ng lalaki. Okay, na baka mawala ka sa kanya kasi nga po hindi ka nakagaya noon. Hindi na po kasing taas ng standard mo noon ang standard mo ngayon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kamamay, kung dati willing kang gumive up, makipaghiwalay, kapag nagloko siya, kapag gumawa siya ng kasalanan, pero ngayon wala ka nang magawa eh. Parang nagiging normal na lang sa'yo, kahit magloko siya, kahit mambabae siya, pinapatawad mo pa rin. So bakit hindi mo muling ibalik ang standard mo na tipong pwede kang mawala, pwede kang mang-iwan, pwede kang makipag-break kapag gumawa siya ng pagkakamali. Sa ganyang paraan mga kamamay, muling babalik at tataas ang pagkabaliw, ang pagkahumaling sa iyo ng isang lalaki. So maliwanag tayo dyan mga kamamay ha? So next, huwag mong ipakita na sa kanya lang umiikot ang mundo mo. Yes mga kamamay, kapag po kasi nakita at na-feel na sense ng isang lalaki na sa kanya na lang halos umiikot ang mundo mo, yung tipong hindi mo kayang sumaya kapag wala siya. Yung tipong pag nawala siya, nalulungkot ka ng sobra. Kapag ka po ganyan mga kamamay ang nararamdaman o pinararamdam po ninyo sa isang lalaki, yung tipong hindi ka na lumalabas kasama mga kaibigan mo, yung tipong kahit yung mga magulang, mga mahal mo sa buhay, hindi mo na nabibisita. Sa madaling sabi, nasanay ka na po sa mahabang panahon na kayo na lang palagi ng asawa mo, ng jowa mo, ang magkasama at mas nagiging masaya kayo pag magkasama tapos pagka nawala siya ng bigla, nandun na lang yung lungkot mo o sabihin na natin bigla kayong nag-away. So, ikaw lang, sinasarili mo na lang yung problema, yung bigat ng damdamin. So, mas lalo po kayong lalayuan ng lalaki kapag kaganyan. Pero kung kabaliktaran po ang pangyayari, kaya nyo pa rin sumaya kasama mga kaibigan mo, may iba't ibang source of happiness ka, hindi lang sa kanya. Especially maganda kung ang source ng happiness mo is ibang tao. Pero wag ibang lalaki, masama yon. So, ang ibig sabihin, yung mga mahal mo sa buhay, yung mga kaibigan mo, may ibang source of happiness ka na maaaring makapagbigay ng takot sa isang lalaki. Yung tipong pag nakita ng partner mo, ng asawa mo, na kaya mo palang ngumiti kasama mga kaibigan mo, doon po magsisimula ang takot ng lalaki na baka mawala ka sa kanya. Kasi kapag sumasaya ka, doon po nagsisimula na ma-develop ka sa iba o mahulog ka sa iba kasi malalaman at maiisip niya na doon din kayo nagsimula. Kaya babalik yung takot, yung pagkabaliw ng isang lalaki sa inyo. Kaya mas mabuti na wag niyo pong gawing sentro ng mundo ang isang lalaki. Magkaroon kayo ng iba't ibang source of happiness sa labas ng inyong relasyon. Alright? So next, baguhin mo yung hindi mga magandang ugali mo at yung pagiging selosa. Yes mga kamamay, kaya siguro hindi na naghabol o hindi na naging baliw sa iyo ang isang lalaki, masyado na kayong toxic. Yung ugali po ninyo, yung inyong pagiging selosa, okay, lumilitaw na naman, nagiging activated na naman. Kaya please hanggat maaari, baguhin nyo po yung inyong mga basurang ugali. Tandaan nyo mag-partner na po kayo, hindi na kayo dito single. Okay lang kung single po pwedeng ayawan kayo nang nanliligaw sa inyo. Pero kung kayo mag-asawa na, nako, kung talagang hindi mo babaguhin yan, maiiwanan ka. At syempre, kung nasa relasyon ka, at puro katoksik ka na lang ang hatid mo sa lalaki, mahirap yan. Lagi kayong away, lagi kayong tampuhan, lagi kayong may pagtatalo. Kasi bilang isang bungangera, pagkakakilala ko sa bungangera, hindi nagpapatalo yan Okay, maging high value kayo. Tandaan nyo mga kamamayan, ang pagiging mabunganga o bungangera o yung kung ano pa man, para sa akin, mga low value yan Sa halip na manahimik na lamang at hindi na lang patunayan ang punto, kung ano-ano sinasabi Tandaan nyo sa dami ng inyong mga sinasabi palagi o sa dami ng lumalabas na kung ano-ano sa inyong mga bibig, nangangahulugan lang yan na hindi kayo high value babae. Okay, ang high value babae mga kamamay, kung alam nyo po na wala kayong patutunguhan o walang patutunguhan ng inyong awa, hindi na po kayo nagpapahaba pa ng argumento.
Kaya please hangga't maaari, baguhin niyo po yung inyong mga toxic na ugali at yung pagiging mabunganga ninyo, nakakabingi yan. Halos karamihan ng mga kababaihan ganyan. Okay, kaya please, kung ayaw niyong maiwanan at hindi bumalik ang muling pagkabaliw ng isang lalaki sa inyo, alisin niyo po yan. Alisin niyo po yung pagiging mabunganga at toxic niyong mga ugali. Right? And last, magpaganda at muli mong ibalik ang kumpiyansa mo sa iyong sarili. Yes, ito kadalasan ang nagiging dahilan para bumalik ang pagkabaliw sa inyo ng isang lalaki. Kalimitan naman kasi, kapag nalosyang kayo, iniiwanan. Kapag nagpabaya kayo at hindi na kayo kagaya ng dati na malakas ang dating, nasusubukan ng isang lalaking tumingin sa iba or nagtatangka silang humanap ng iba. Kasi nawala na yung aura po ninyo eh. Nawala na po yung sex appeal po ninyo eh. Bakit hindi nyo muling ayusin ang inyong sarili, magpaganda, mag-improve? Ibalik nyo po yung kumpiyansa sa inyong sarili at sigurado ako, kasunod nun, babalik din po ang muling pagkabaliw, muling pagkahumaling sa inyo ng isang lalaki. So mag-ayos kayo. Walang ibang gagawa niyan para sa inyo. Kahit na kayo ay 30s, actually napakabata pa ng 30 eh, 40, 50, or kahit 60. Huwag niyong kalilimutan ng mag-ayos. Kasi walang ibang gagawa talaga niyan para sa inyo. Kung gusto niyo na mahalin kayo, kabaliwan muli, kabaliwan pa rin ng isang lalaki, mag-ayos at ibalik ang self-confident ninyo sa inyong sarili. Okay? So mga kamamay, sana po kahit paano makatulong ang mga simpleng advice na to pagdating sa inyong mga buhay pag-ibig. So for more videos and love advice, nakagaya nito, huwag niyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin sa ibaba. So goal natin ang 100,000 subscriber at pag nangyari yon, pasasalamatan ko po kayo ng sobra-sobra. So muli see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.